Haharapin ko ang umaga, sasalubungin ko ang araw, takpan man tayo ng dilim, matiwasay ang puso ko, basta't ako'y nasa piling mo. Ang ganda naman ang tula mo. Para sa akin ba yun? Siyempre naman. Andiyan na si Dad. He can see us or he'll get mad again. I have to go. Kaya nga sabi ko kay Joyce, to stop seeing that boy in school. Who? I don't know, some boy. Why don't you court Joyce, Mark? Mas bagay kayo. Okay ka lang? Puyat lang. Bakit ka napuyat? Tagal na po ba kayo dito sa bahay? Oo. Dalaga pa ang mami ni Mark. Naninilbihan na ako sa kanila. Totoo po bang nagpakamatay yung tita ni Mark? Papatayin kita! Jim! Jim! Anong nangyayari sa'yo? Jim! Buksan mo itong pinto! Aya! Dali, Mark! Tulungan mo ako! Buksan itong pinto! Si Jim! Pinabangon ko tata! Jim! Buksan mo yung pinto! Jim! JM! JM! Gising! JM! Pare, pinapangungot ka! Kamusta lang pakiramdam mo? Pinatay mo ba ang ilaw? Jem, Sorry po. kanina ka pa eh. Nagalmusal ka na ba? Break time nga muna, 5 minutes. Jem, pagbalik natin, dapat ayos yung buhay mo, ha? May JM. Pare. Nakita ko yung multo ng tita mo. Ano? Yung tita mo nagpakamatay. Pare. Gusto niya akong patayin. Alam mo, sumusobra ka na. Kung ano-ano nakikita mo. Parang hindi ako nagbibiro. Hindi ba dapat sa akin siya magpakita, hindi sa'yo?
tagal-tagal ko nasa sa bahay namin. Hindi siya nagpapakita sa akin. Sa'yo lang. Seryoso kasi ako. Ayan, sa'yo? Hindi nakakatuwa. Ay, doon ka pala eh. Ulitin mo kung sinabi mo. Yung doon? Aray! Aray! Ikaw! Aray! Sige. Sige, sige! Aray! Ah! Ano? 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 Joyce. Ano nangyari sa'yo? Wala, nauntog lang. Saan ka nauntog? Sa cabinet kila Mark. Huwag mo nang pansinin yan. Wala yan. Uy, Mark! Sabay ka na sa amin. Hindi, okay lang. Tapos na ako. Punta lang ako ng library. Anong nangyari kay Mark? Wala, inaabol ng aso sa kapitbahay nila. Ayun, nadulas. Joyce, hindi pala muna kita masasamahan mamaya, ha? Ba't di mo ko masasamahan? Pagod na kasi ako, eh. Hindi na naman ako nakatulog kagabi. Kung pwede nga lang lumipat ng bahay, ginawa ko na. May pera lang kasi talaga ako, eh. Ano na naman bang panaginip mo? Yung tita ni Mark na nagpakamatay. Patay na yun. Wala na yung magagawa. Ano ka ba? Baka kailangan lang yan ng dasal. Galit na galit kasi siya kay Rodolfo. Kala niya naman ako yun. Gusto mo magpatulong tayo kay Neil? Hayain ko siya sa bahay ni Mark. Ba't si Neil? Eh, di ba may third eye yun? Baka pwede niya kausapin yung tita ni Mark na lubayan ka na. Wala namang mawawala kung subukan natin, di ba? Sige. Pare, hindi ba nakakakita ka ng mga bagay nang hindi nakakita ng mga iba? May third eye ka, di ba? Sabi niyo. Pare, seryoso na. Madalas kasing binabangungot si JM. Baka pwede mo siyang tulungan. Kulang na yan sa paligo. Hoy, Neil. Maayos ka. Sana lang, makakatingin ko na sa akin. Uy, huwag kayong ganyan. Tayo na nga humihingi ng tulong eh. Baka pwede natin siyang isama sa bahay niyo, Mark. Naku, ayoko. Baka mamaya, mamatay pa ako dyan eh. Joyce, hindi ka ba nabibigitan dyan sa suot mo? Saan? Yung suot mo. To? Hindi, no? Ganda nga nito eh. Teka, Neil. Seryoso na. Matutulungan mo ba si JM? Kayo na lang. Papagita ng airpods ko eh. Uy! Bilis. Dalian mo. Bilisan mo na doon. Sige na. Bilis. Ay, ako na nga. Ayun na. O, teka. Sige ko lang. Pumasok ko na yung si Joyce, eh. Ako na. Wag na, wait lang. Ikaw na kasi. Mauna ka na. Ito na eh. Ako na. Sige na. Sige. Uy, naman wala. Pasok ka na. Sige, bilisan mo. Oh, Ito na. tas Mark, ikaw naman. Bilis. Sige, sabay tayo. Ayan. Ano ba kayo? Sinara ko lang yung pinto. Ay, Ano ba naman yan? Uy, ano ba? Sundan nyo!
Nagdata pa si Joyce dito. Ba't to, oh? Bakit? May nagbigti dito. At hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Ano naman gagawin namin para mapaalis siya? Ano to? Ma, Anong ginagawa niyo dito? Ano? Pasimuno mo to, Mark, ha? Ano? Mami, multo sa guest room. Multo? Saan? Sige nga, pakita niyo sa akin. Saan? Nakita siya ni Neil. Nakabigti. Tumahimik ka. tama na po, tama na po. Ikaw may kasalanan nitong lahat eh. Kung ano-ano pinapasok mo sa isip niya. Ikaw, isa ka pa. Anong alam mo? Nagmamarunong ka? Ha? Hindi kita kilala, hindi kita kadugo. Anong karapatan mo sabihin na may alam ka tong sa bahay na to? Wala kang alam. Rona, Ano? Kinakampihan mo na naman tong mga to? Ako nang may kasalanan, ha? huwag mong patulan ang mga bata. Mga bata lang yan. Umalis kayo sa pamamahay ko. Umalis kayo! Walang kwenta kayo lahat. Umalis kayo! Hindi siya alis. Hanggat hindi siya nakakaganti sa mga tao na nakit sa kanya. Bakit parang galit na galit siya kay Rodolfo? Palagay ko, buhay pa si Rodolfo eh. Makakabuti siguro kung hihingi ng tawad si Rodolfo sa kanya. Saan naman natin hahanapin yung Rodolfo na yan? Para matahimik yung tita mo, siguro kailangan hanapin niyo si Rodolfo. Bakit hindi mo tanungin yung mama mo? Oo nga, Mark. I'm sure kilala ni Tita Rona yung Rodolfo na yun. Alam mo, Joyce, kung ako sa'yo, huhubarin ko na yung kwintas na yan. Dapat hindi ka nagsusot ng hindi naman sa'yo eh. O paano? Una na ako ah. Hinahanap na ako sa amin eh. Thank you, ah. Sige. Ingat ka, ah. Bye, Neil. Alam mo, kasalanan ko yung pagkamatay ni Neil eh. Sana hindi na lang siya pumunta sa bahay ni Mark. Walang may kasalanan. Aksidente ang nangyari. Nasira ang preno ng sasakyang bumangga sa kanya, di ba? Alam mo, mabuti siguro lumayo muna ako. Baka may susunod pang mabiktima ng dahil sa akin eh. Mami! Sir, mahal na mahal kita. Joyce, mahal na mahal din kita. Bakit nangangalumata ka ata? Eh, hindi po kasi ako makatulog eh. Bakit naman? May multo po sa tinutulugan ko. Multo? Paano multo? Bakit nakita mo? Opo, babae. Nakadamit na pangkasal. Kinikilabutan ako. Hindi ko nga po maintindihan kung bakit sa akin nagpapakita eh. Kay Mark, hindi. Siya nga po yung nakitira doon. Tuwing kailan siya lumalabas? Pag nakapatay yung ilaw. Tanong ka ng tanong, takot ka naman. Eh bakit ba? Sa gusto kong matakot eh. Nak, baka naman nasusobrahan ka lang sa pag-aaral. O di kaya, baka natuto ka ng uminom, ha? Grabe.
Nagdadrugs ka ba, kuya? Ano ba kayo? May multo talaga. Iniwan daw nung lalaking mahal niya. Jem? 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 Kala ko umalis. JM! Joyce! Hello! Ba't ako nakarating dito? Tinulungan ako ni Mark. Hinatid niya ako sa bus terminal. Sweet mo naman, no? Atay, si Joyce po pala. Kaibigan ko, taga Manila. Good morning po. Ano umaga? Hindi ko alam, malambing ka pala sa kaibigan mo. Siyempre na naman tayo. Ay, popoy mo, popoy mo. Alam ko malayo yung binahe mo. Ayos Pagod lang ka po. pa. Sabaw mo na. Pasensya ka na sa bahay namin, ha? Ayos lang po yun. Huwag po kayo mag-alala. May nangyari ba kay Mark? Wala. Pareho lang kami binabangungot na JM, huwag kang sumuko. Tulungan natin ang tita ni Mark na mahanap si Rodolfo. Baka tama si Neil na siya lang makakapagpatahimik sa kaluluwa ng tita niyang nagpakamatay. Paano? Hindi natin alam kung saan tayo magsisimula mag-anak. Kausapin natin ang mama ni Mark. Sigurado akong kilala niya yun. Ay, sige po. Sige, sige, mag-ingat kayo, ha? Salamat po. Ay, pwede po ba tayo mag-picture? Ay, selfie Ate Joyce? Pwede ba? Ayaw po. Sige. Tara, tara. Gusto mo kumawa? Sige, ikaw. Smile kayo, ha? Ayan. Thank you po. Sige, mag-ingat kayo, ha? Malawit tayo, ha? Mabait ka, ha? Bye. Bye-bye. Ingat Bye-bye. Ingat, ha? Sige Tara, po. Joyce. Sandali lang. Yaya, pe! Naku, akin na yung gamit mo. Sige po. Sumunod ka at sa bahay ko na lang ikaw matulog, ha? Aayusin ko muna yung matutulugan mo. Sige Sandali po. lang. Sumunod Susunod ka po ako. agad. Sige. Pagpasensyahan mo na ang bahay ko, JM. Yoyo Fin naman. Ako nga po dapat humingi ng pasensya sa inyo, eh. Nag-run pa kayo ng border nang wala sa oras. Tsaka, wala po akong pambayad.
Wag mo nang isipin yon. Diyan ka matulog at doon naman ako sa taas. Opo, Yaya Fe. Kahit saan naman po ako eh. JM, pagpasensyahan mo na nga pala si Rona. Alam mo kung minsan, hindi ko rin maintindihan ang ugali ng batang yun. Kayo po ba nagpalaki sa kanya? Ako ang nagpalaki sa dalawang batang yan. Si Chuling yung tahimik at si Rona naman yung maingay. Magkapatid sila pero magkaibang ugali. Magkapatid sila sa ina. Nagkarelasyon kasi ang nanay nila sa driver ng pamilya at si Rona ang naging bunga. Pero, kinupko pa rin siya ng tatay ni Chuling. May nakapagsabi na pinapatay daw ito ng tatay ni Chuling. Sa kalaunan, nasira ang ulo ng nanay nila at nagpakamatay din. Nakita ito ni Chuling na nakabikti sa puno doon sa likod ng hardin nila. Yaya Fe, tumatayo po yung balahibo ko, Yaya Fe. Ako, matulog ka na nga at bukas maaga pa ang pasok mo. Mahal kong Choleng, naalala mo pa ba nung una tayo nagkita? Bad timing naman, oh. Miss, nag-iisa ka. Gabi na. Gusto mo, atid na kita? Saan ba sa inyo? Miss, okay ka lang? Oo, okay lang ako, pero nag-aabang kasi ang taxi. Gusto mo, iatid na kita sa inyo. Mura lang sisingil ko sa'yo. Maski walang aircon yung jeep ko, sigurado namang makakauwi kang ligtas. Eh, bakit naman ako sasama sa'yo? Hindi nga kita kilala eh. Adolfo, madam, at your service. O sige na nga, hatid mo na nga ako. Akala ko noon, katulad ka na ibang mayayaman na hindi pinapansin ng mga katulad namin. Pero nang makakwentuhan kita, doon ko napagtanto na iba ka pala, Choleng. Ito, salamat ah. Ako, ang laki naman po nito. Hindi, okay lang yan. Hinatid mo na nga ako, tapos may libreng kwento pa. Yung tip niyan, sa'yo na. Paano ba? Pwede ba kitang iatid ulit? Depende. Sige, hihintayin ko pagkakataong yun, Choleng. Ang saya mo kausap, ang ganda pa nga ng ngiti mo eh. Kaya naman hinangad ko noon na muli kitang makita. Saan ba tayo? Tara. Ako naman, ang ganda naman dito. Hindi ko inakalang may ganitong lugar sa Maynila. Alam mo ba na kailangan ng paru-paro ang init ng araw para lumipad? Kasi pag masyadong malamig, hindi na nila naigagalaw ang kanilang mga pakpak. Parang mga taong umiibig lang sila. Pag nawala yung init ng pagmamahal, mawawala na sila ng gana. Ayos din na segue mo ah. Nagawa mong ikumpara ang mga paru-paro sa tao. Wala lang. Naisip ko lang. Kaya ako, pag nagmahal ako, pinapangako ko na hindi mawawala ang init ng pagmamahal ko. Para sabay pa rin gawing lilipad, papalayo sa mundong to. Alam mo, maswerte ang naging nobya mo. Naging nobya ka mo. Single pa ako. Ako, teka, mapapagalitan na ako ni Papa. Late na ako sa meeting namin. Kailangan ko na umalis. Naku, sorry ah. Ako pang dahilan na late ka. Ayos lang yun. Enjoy naman ako eh. Pwede pa ba tayo muling magkita? Depende. Depende siguro sa pagkakataon. Hindi ba pwedeng tayong gumawa ng pagkakataon? Eh, bakit po ba kasi ako gustong makita ulit? Eh kasi, Choleng, gusto kita. Tatanong ko lang sana, bakit ka nahuli kanina sa meeting sa opisina?
Naku, galit na galit si Papa. Eh, di ba sinabi ko sa'yo yung meeting na yung kagabi? Rona, naalala mo yung lalaking naghatid sa akin dito sa bahay nung isang linggo? Oh! That poor jeepney driver. Oo naman. Bakit, ate? Ikaw naman kung magsalita ka, para ka naman si Papa eh. Huwag ka nga mata pobre. Eh, totoo naman eh. Bakit ba? Feeling ko kasi parang iniibig ko na siya. I'm so happy for you, ate. Finally in love ka na. Talaga? Oo naman. Hindi ka galit kasi mahirap lang si Rodolfo, hindi siya mayaman na katulad natin? Basta ate, mag-iingat ka kay Papa. Teka, bakit na ba nanligaw si Rodolfo sa'yo? Hindi ko alam pero umamin siyang umiibig siya sa akin, Rona. Masaya-saya pala umibig. Tsaka parang palagi siyang nasa isip ko. Pagkasama ko siya, ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko. Parang kanina. Yan nga lang, Rona. Sana totoo yung nararamdaman niya sa akin. Kasi hindi ko inakalang mahuhulog agad ng loob ko sa kanya. Sa ikling oras na magkasama kami. That's what you call love at first sight! Pero teka, kaya ka ba late kanina sa meeting dahil sa kanya, no? Ikaw talaga. Oh, I'm so happy for you. Talaga? In love ka! Ganun ba yun? Siguro nga. Hindi ko inakalang mapapalapit tayo sa isa't isa. Choleng, hindi man kita madala sa mamahaling lugar. At sa lugar na to, mapapasaya kita. Mahalaga ang lugar na to para sa akin. Dahil bahagi ito ng una nating alaala. Una nating pagsasama. Hindi naman importante kung nasan tayo, Rodolfo eh. Ang mahalaga sa akin, kasama kita. Choleng, pwede na ba kitang maging nobya? Anong ibig sabihin nun, Choleng? Nobya na ba kita? Nobya na kita? Nobya ka si Choleng! Mas lalong hindi ka po makapaniwala ng pumayag kang maging nobya ko. Ang ganda naman ito. Sa'yo ang isang pakpak at sa akin naman ang isa. Sabay tayong lilipad. Kasama pag-ibig natin. Mahal na mahal kita, Choleng. Magandang gabi ho, Mang Ruben. Rhea, ganda naman ang gayak mo. Saan ba ang date? Wala ho. Dito ho talaga sa Jaco. Upo ka muna. May dala ka pang cake. Sino ba may birthday? Ikaw ba? Mang Ruben talaga? Pag may birthday lang ho ba dapat may cake? Para sa inyo ho yan. At saka, plano ko sanang sabihin sa anak niyo kung ano yung tunay na nararamdaman ko para sa kanya. Kaya ho ako nandito. Kung ako lang masusunod, papaksal ko kayo ngayon din. Wala akong maipipinta sa'yo. Salamat ho. Matagal na kayong magkaibigan, pero hindi ibig sabihin kayo na hanggang dulo. Mahirap mahalin na isang tao sa iba nakatingin. Tay, magandang gabi po. Ihatid ko muna kay Rhea to. Sige mo, tay! Baba mo nga ako! Rodolfo, ano ba? Aray! Baba mo ako! Ba't bang saya-saya mo? Hindi ko alam kung paano sabihin, Rhea. Ang alin?
Sabihin mo na! May girlfriend na ako, Rhea! May girlfriend na ako! May girlfriend na ako! Woo! May girlfriend na ako, Rhea! Oh, ikaw may iyak. Tears of joy? Masaya lang ako para sa'yo. Sige, una na ako May dinala nga pala akong cake para sa'yo. Rhea, sandali. Anong problema? Anong nagawa ko? Wala. Wala kang nagawa. Pero minahal kita eh. Mamahal na. Higit pa sa isang kaibigan. Dami naman dyan pwedeng mahalin eh. Pero sa'yo pa tumibok yung puso ko. Sa'yo pa na best friend ko. Rhea, sorry kung nasaktan kita. Mahalaga ka sa akin. Mahal na mahal kita. At inuring kita bilang sa kapatid. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Hi, boss. You're alone? May nakikita ka bang kasama ko? Wala, di ba? Oh. You know what? You're feisty. Wait. Relax. Bakit ba ang sungit mo sa akin? Kung akala mo may gusto ako sa'yo, pues nagkakamali ka. Hindi kita type, pwede ba? Bitawan mo nga ako! Ano ba? Sinabi lang Baka bitawan. hindi mo ako kilala, Charlene. Hindi ako tumitigil hanggat di ko nakukuha ang gusto ko. Ano ba? Tigilan mo nga ako! Tama mo siya. Ikaw, kung kaya sa'yo na babae, matuto ka rin mispeto. Teka, sino ka ba? Yabang mo Uy! Sir, pwede naman gusto po kayo. Bitawan mo ako. Kuya, palabasin mo nga yan dito. Nagbubulo eh. Tama sa akin. Yan ang hindi ko mabibigay sa'yo, Papa. Ayoko! I have already made my decision. It is for your own good. Magpapakasal kayo ni Gerald next month. Nagkasundo na kami. And that's final! Ayoko pa! Handa naman ako ipaglaban pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Rodolfo. At pangako ikaw lang iibigan ko. Mahal na mahal din kita, Choleng. At hindi kita iiwan at sasaktan. Alam kong hindi naging madali ang ating relasyon, aking mahal. Ngunit anumang balakid ang dumating ay paglalaban kita hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Rodolfo, Ruben at Rhea. Bakit ka pa nga rin ng nanay at tatay at lolo to? Coincidence lang ba ang lahat ng ito? Sumagot ka, Joyce. May lead na ako. Tawag ako ng tawag sa'yo isang gabi, hindi ka naman sumasagot. Ha? Bakit ba? May nalaman kasi ako kay Rodolfo eh. Ha? Paano? Ito, tira ko. Sino nga si Rodolfo?
tatay ko. Ha? Sigurado ka? Kailangan mo na talaga makausap ang tatay mo. Hindi ko nga sigurado kung siya yung Rodolfo ni Cholin eh. Baka kapangalan lang. Huwag mo nang patagalin ang pag-uwi. Pwede kitang samahan. Saan galing yan? Sa may kwarto sa may hagdanan po. Alam niyo po ba yung tungkol dito? Si Choling ang gumuhit nito. May ganito rin siyang kwintas. Lagi niyang suot yon. Ganyan po yung kwintas ni Joyce. Kinuha niya po sa may loob ng kwarto sa may hagdanan. Siya ang kusang nagsuot ng kwintas. Siya din ang dapat na magsuli nito pabalik sa kwarto. Huwag niyo na itong patagalin pa, JM, bago pa mahuli ang lahat.